Ang Antikong Kama ng Espanyol, kwento ni Judinay Jeronimo. May kasabihan sa ekonomiya na, buyer beware. Isang babala ito sa mga mamimili na siguraduhing alam nila kung ano ang kanilang binibili at kung sulit ba talaga ang kanilang binabayaran. Ngunit kadalasan, nakakalimutan natin ang paalalang ito, lalo na kapag nadadala tayo ng saya sa pamimili. Ang kwentong ito ay maaaring magsilbing paalala sa susunod na mapadaan ka sa isang tindahan ng mga antigo. May kaibigan ako na ang ina ay labis na mahilig sa mga antik. Dahil may kaya sila sa buhay, wala siyang problema sa pagbili ng anumang piraso na magustuhan niya. Mula sa mga porselanang banga, masiselang figurines, hanggang sa mga antigong muebles, tulad ng mesa, upuan, aparador, kung antik, siguradong koleksyon niya. Ang kanilang bahay ay isang vintage-style residence na itinayo pa noong unang bahagi ng 1900s. Kaya ang mga koleksyon ay hindi mukhang banyaga sa loob ng bahay. Sa katunayan, marami sa mga ito ay aktwal nilang ginagamit, lalo na ang mga kasangkapan. Si Mrs. Villarama, ang ina ng kaibigan ko, ay naglalakbay kung saan-saan para mapahanap ng murang antiques. Para sa kanya, isa itong pakikipagsapalaran. Ayon sa kanya, ang pakikipagtawaran sa mga antique dealer ay nagpapatalas ng isipan. Ipinagmamalaki niya ang mga pirasong nabibili niya sa mababang halaga, parang tropeyo ng isang atleta. Dahil dito, naging paborito siya ng maraming antique dealers. Tuwing may bagong dumarating na piraso, siya agad ang tinatawagan. Karamihan sa mga kolektor ay masinsinang sinasaliksi ang pinagmulan ng kanilang mga nabibili. Ngunit si Mrs. Villarama ay kakaiba. Hindi siya interesado sa kasaysayan o sa mga dating may-ari ng kanyang mga antiques. Isang araw, tinawagan siya ng isa sa mga paborito niyang dealer. "May binebenta akong antique Spanish bed," sabi nito. "Interesado po ba kayo?" Ito raw ay pagmamay-ari ng great-grandmother ni Gabi Concepcion, dagdag pa ng dealer. Hindi man sigurado si Mrs. Villarama kung sino si Gabi Concepcion. Aktor ba? Modelo? Agad siyang nabighani sa paglalarawan ng kama. Isang 4-poster bed na yari sa mahogany, may canopy at may kasamang lace bedsheets. Bagay to sa guest room. Naisip niya, plano ko na ring i-redecorate iyon. Ayon sa dealer, ipapadala raw ang kama mula sa isang rest house sa Boracay, papuntang Maynila. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Mrs. Villarama. Kahit hindi pa niya nakikita ng personal, nagbigay siya ng presyo. Matapos ang kaunting tawaran, napasa kanya ang kama sa halagang 180,000. Para kay Mrs. Villarama, sulit na sulit ang halaga ng dumating ang kama. Napakaganda nito, nakakaanyayang higaan. Sa halip na ilagay sa guest room, nagpasyasyan siya mismo ang gumamit nito. Doon nagsimula ang problema. Sa unang gabi ng kanyang pagtulog sa kama, agad siyang nakatulog ng mahimbing. Ngunit hindi nagtagal na naginip siya. Napanaginipan niya ang isang magandang mestisa at isang kuwapong lalaki na nag-aaway ng matindi. Hindi pa niya sila kailanman nakita. Ngunit napakalinaw ng kanilang mga mukha. Nasa mismong kama sila, ang antigong Spanish bed. "Sino ang lalaking iyon, Cecilia? Nakita kita kausap siya kahapon." Galit na tanong ng lalaki sa may punto ng Tagalog. "Dati ko siyang kasintahan, Alfredo. Siya ang mahal ko, hindi ikaw. Kung hindi mo pinilit ang papa ko na ipakasal ako sa'yo, siya ang asawa ko ngayon." Sigaw ng babae. Nagpatuloy ang pagtatalo sa wikang Espanyol hanggang sa mawalan ng kontrol ang lalaki. Sinakal niya ang kanyang asawa. Biglang nagising si Mrs. Villarama, pawis na pawis at nanininig. Hirap siyang muling makatulog. Kinabukasan, ikinuwento niya sa pamilya ang bangungot. "Mama, baka dating may-ari ng kama yan?" Hula ng aking kaibigan. Ngunit ang bangungot ay bumalik gabi-gabi sa loob ng ilang buwan. Lalong nanghina si Mrs. Villarama. Pumayat, nagkaroon ng malalalim na eye bags at halos hindi na makatulog.
Sa wakas, napilitan siyang alamin ang pinagmula ng kama. Tinawagan niya ang dealer. Doon niya nalaman ang katotohanan. Ang kama ay pagmamay-ari ng isang mag-asawang taga-Bacolod noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang lalaki, si Alfredo, ay isang abogado. Mahal niya ang kanyang asawang si Cecilia. Ngunit si Cecilia ay lihim na umiibig sa isang lalaking nagngangalang Guido, isang medical student. Dahil mas may kakayahang magbigay ng marangyang buhay si Alfredo, pinilit lang ama ni Cecilia ang kasal. Makalipas ang mga taon, muling nagkita sina Cecilia at Guido. Nagplano silang tumakas. Nang malaman ito ni Alfredo, tuluyang nabaliw sa galit. Isang gabi, nadatnan niya ang dalawa sa kama. Pinatay niya si Guido at ipinukpok ang ulo ni Cecilia sa poste ng kama hanggang sa ito'y mamatay. Pag-uwi ni Mrs. Villarama, sinuri niya ang kama. Doon niya nakita ang mga tuyong bakas ng dugo sa isa sa mga bedpost. Kinabukasan, inilipat niya ang kama sa guest room. At simula noon, hindi na siya bumili ng kahit anong antik nang hindi muna inaalam ang kasaysayan nito. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.